Okay. Ayan po mga kababayan at mga kapadspress. Heto na nga ang sinasabi ko na talagang may paglabag at para sa akin ay dapat mapatawag itong si Trillanes Trililing dito. Kaya nga dapat masampulan siya, 'di ba? Dito sa ginawa niya, 'di ba? Eh ano naman kung dati kang senador, John Trililing. So ibig sabihin ay may malaya ka nang gagawin sa loob ng Senado kahit labag sa batas at rule at patakaran ng Senado, 'di ba? Tandaan mo, hinatak mo ay ang NBI. Trililing, 'di ba? Ibig sabihin nga tapos ang NBI ay sakop ng DOJ, 'di ba? At ang DOJ ay agency ng executive. So, maliwanag na dapat hindi pwedeng maghimasok ang executive sa teritoryo ng legislative. Eh, ang ginawa ng NBI, ng gulo ng isang miyembro ng legislative, di ba? Naghimasok ang executive sa teritoryo ng legislative. Tapos, na eto no, yung taong legislative na yun, nasa katauhan ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Kaya dapat, makontep itong si Trillanes. Pag oras na niloloko niya ang mga tanong ng senador at magsinungaling pag oras ng hearing. Di ba? Tandaan mo, Trillanes, baka ipatawag ka ng Senado sa ginawa mong yan dahil hindi ka DILG o sakay ng gobyerno. Dahil isa kang talunan na kandidato, kaya isa kang ordinaryong mamamayan na lang. Di ba? At nanggugulo sa poder ng Senado. Hindi dapat pinapayagan ng Senado ang mga ganyang tao na ordinaryo at nanggugulo na lang sa gobyerno o kaya nanggugulo na lang sa legislative. 'Di ba? Napakataas pa ng respeto ng mga taong bayan diyan sa Senado kasi ang kagandahan nito, nagpapalit sila ng Senate President. Hindi sa kagaya sa Kongreso, lagi na lang iyon ang speaker. Kung hindi iyon ang speaker, may kumbaga may kabiyak na anidoro ang speaker. At yun, walang iba, si Congressman D, di ba? Na pinalitan si Romualdez. Eh si Romualdez pa rin naman ang nagkukumpas di ba? Yun nga lang, ang pinaka major, di ba? Ah, majority floor leader ay si Sandro Marcos. Kaya nasa na rin ni Marcos, siya na rin ang nagkukumpas diyan sa Kongreso. Hindi kagaya dito sa Senado. Talagang ang ito, ang kagandahan, 'di ba? Napalitan na ang Senate President ngayon na si Alan Peter Cayetano na ngayon, 'di ba? Kaya yan po no, habang nangyari kahapon na komisyon diyan sa Senado at heto ngayon, pinag-iisipan na nila at pinagbabalitaktakan na nila at pinag-uusapan na nila ngayon diyan sa plenaryo kung anong dapat hakbang na gagawin nilang aksyon laban kay Trillanes at laban sa mga NBI na gumawa at ng gulo. 'Di ba? Ngayon, kanya-kanyang interview na si Trillanes. Pagdating sa interview sa mga bayarang mainstream media at sa radyo, unti-unti na siyang nagsisinungaling at unti-unti na siyang nagde-deny sa mga ginawa niya kahapon. Kaya ito po no, bago pong lahat, ay welcome po muna sa aking channel. Ito at muling nagbabalik ang inyong lingkod, Pads Press TV. Kaya ito, panoorin po natin ang buong video. Na po yung ating Senate Osaa. Kaya yung totoo yung sinabi ni Senator Migs, nakausap ko si Senator JB, nakausap ko si Senator Robby, nakausap ko si Senator Jinggoy. Lahat po kami talagang nagpanting ho yung tenga namin dahil Mr. President, ito yung tao ho natin to mga... Sino ba hindi magpapantig ang tenga? Kahit nga yung mamamayan, pag napanood yung video, CCTV video ninyo talaga magpapantig ang tenga Hindi, kumbaga mga taong bayan lang paano pa kung naging senado pa? Yung mga hindi nga senador nagpipintig ang tenga sa ginawa ng NBI
naghihimasok sila sa poder ng Senado. Lalo na kayo diyan sa sa Senado na miyembro kayo, talagang magpipintig ang tenga ninyo. Kasi once na nangyari yan at pinabayaan nyo yan at inignore nyo yan, paano yan kung gawin sa inyo sa iba, sa Senado? Ang mangyayari ho niyan ay talagang uulit-ulitin nila, aabusuhin nila ang Senado. Ganyan po mangyayari talaga. Mga kasamahan natin na nagbabantay at ginagawa kaya- lang yung trabaho. Yung po Gawa kayo ng individual action na yun. ito, Mr. President, kakaisang buwan pa lang po niya dito sa Senado. Kakatapos lang ng Kawawa training naman. niya to be part Di of ba? OSA. And yet, Mr. President, ito yung Isang buwan pa lang. naranasan po niya sa Senate premises, Mr. President. Kaya Na-trauma. hindi lang po yung medical treatment ang aming hinihiling, Mr. President, pati yung legal, Mr. President, ibigay natin what we can do. Because, Mr. President, Oo, kung walang tama. magpa-file ng kaso sa mga ito, ako mismo maglilid to file cases against these people, Mr. Yari President. kayo ngayon, Thank you, Mr. sige. President, and may we now recognize Senator Rodante Marcoleta for his interpellation. Thank you, Mr. President. Thank you. May I just state, Senator Padilla, so all of this is preliminary. An investigation is going on administratively, but yun nga, I urge the Committee on Rules to take charge so that we can get all of the facts because apparently, even with just 24 senators, history repeats itself. Di ba? I mean, there's been several senators arrested, attempted to be done here. And that's historical. Even during the first parliament, Tama. ginagawa ng mga reyna First yan, time eh. hinaharas minsan, or minsan legitimate. So anyway, thank you for bringing it up and you have the floor, Senator. Ayan po, no? Yan po yung bukod sa historical din ang pagbebending dalo ng gobyernong ito. Lalong-lalo na ng executive, di ba? Historical na first time nangyari na naghimasok ang executive dyan sa legislative. First time na mambastos ang executive dyan sa legislative na pumasok sa plenaryo na teritoryo ng Senado. Ginoong Pangulo, gusto ko naman pong ibalita sa ating mga kasama na naging maganda po ang responde ng Commission on Human Rights sapagkat kanina umaga po nakipagpulong sila sa atin at nakipagpulong po Tama. sila sa USAA at kay Senator Bato de la Rosa patungkol po sa nangyari na karahasan at pang-aabuso sa karapatang pantao ng ating mga kasama dito sa Senado. Pangalawa, gusto ko lamang din pong iparating sa ating mga taong bayan na magkakaiba po ang kaso ni Senator Trillanes at Senator De Lima sa kaso po ni Senator Bato. Dahil si Senator Bato, ang warrant po niya ay hindi galing sa Pilipinas. Ang warrant po niyan ay galing Yung kaso ni Trillanes at kaso ni De Lima, ang talagang nagbigay sa kanila ng warrant ay yung local na galing sa Pilipinas. Kaya ito, pinapaliwanag ni Senador Robin Padilla. Ang kaso naman kay Senador Bato de la Rosa ay kikidnapin siya papuntang The Hague. Balita pa nga nakahanda na yung aircraft na maghahatid papuntang The Hague. Yan yung style nila noon na ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na ngayon ay gagawin nila kay Senador Bato de la Rosa. Diba napakabulok? Napakabulok ng utak ng mga gumagawa ngayon niya. sa ibang bansa sa isang dayuhang korte. Ito po ay malayo doon sa usapin na sila ang kustodiya po ni Senator De Lima at ni Senator Trillanes dito lang sa Pilipinas. Ito pong mangyayari kay Senator Bato ay dadalhin po sa ibang bansa. Medyo yung po pag-isipan nating mabuti. Dapat bang mangyari muli ang nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Dapat bang mangyari pa yan muli sa isang Pilipino? Yun lamang po, sana alam natin ang pagkakaiba ng warrant galing sa Pilipinas at warrant sa isang korte lang ng ibang bansa. Yun po, maraming salamat. Point of order, Mr. President. Point of order, Mr. We were going to recognize Senator Marcoleta, but this is a point of order, Yes. so we recognize Yes, Senator Mr. Padilla. President. My understanding is this matter was already referred to the Committee on Rules. And any on all such manifestations should have been referred to the Committee on Rules. Senator Pangilinan,
Senator Lacson gave several privileged speech, even if the matter was already referred to the committee report. I understand, Mr. as a matter of President. tradition, I understand, Mr. we allow Gino, that. Ginoong Pangulo, pinilabas yung warrant of arrest kagabi lang, tapos na tayo dito. I Yes, that's why understand. this, Na sinabi po na yung warrant of arrest ay tunay. I understand, Mr. President, and therefore I'm appealing that perhaps this matter should be tackled in the committee rather than in this in plenary, so that we can address other concerns, Mr. President. The appeal- Grabe for kung the record- siya, Paano no? natin pag-uusapan yung ibang... and for the record, Mr. President, I still have the floor. And for the record, Oh. Di bakit mag-appeal ka? Bakit? Sino ka? Ngayon, miyembro ka ba ng Senado kung bakit ka nag-appeal ng ganyan? Ha? Kiko Matching? Grabe si Kiko Matching, oh. Grabe ang frustrated nito no? Samantalang kagabi, tinanong niya agad kung magabakante raw yung mga chairman. Nanalo. Kaya frustrated na ang mama di ba? Talagang kumbaga nai-stress na dahil sa resulta ng pagiging vacant ng mga chairman. Burado na siya Magiging minority na siya. Wala siyang hahawakang committee. Yan ang problema niya ngayon. Hindi na siya pwede magpasikat sa asawa niya. Mr. President, we voted against resolution number 44. So to say that we have this resolution, yes, but there are senators who voted against it, and therefore it is not necessarily our agreement with the points being raised by the good senator from Camarines Norte. For the record, Senator Padilla did mention a while ago that he doesn't take it against, and he acknowledges that some senators voted against it, and it's on the record. Having said that, the appeal is noted, but I just like to mention that we usually give each other leeway depending on the importance of the matter in court issues a warrant of arrest. No? So I ask the patience of each member, but acknowledge the statement and the interpretation, the proper interpretation of the rules by Senator Pangilinan. So May we proceed, ask Senator Marcoleta, Mr. President? Kaya, Senator you're now Marcoleta waiting na. for quite a while. Yan na po. Salamat po, Mr. President. Kahapon pa po ako naghihintay. Ang dami na po kasing nagsalita. Sana po kung sino naman yung nauna na nagsabi, pakiunan niyo naman po. Sa akin lang po, nagpo-point of order po tayo, pero tayo rin po nagbabiolate ng ating patakaran. Nangyari po kasi yung nangyari kahapon, Mr. President, sa sa kasaysayan ng institusyong ito. Nakita ko po, Mr. President, kung paano ginawa ng mga NBI yung ating Ang babastos ng NBI. sa Di ba? aking pong palagay, magmula po nung panahon ng Philippine Assembly, hanggang ngayon wala pa pong nangyaring gano'n. Dahil po sa respeto sa tatlong dakilang nagkakahating bahagi ng ating pamahalaan, ang executive, legislative, at saka yung judiciary. Judiciary. Ngayon lamang po nagkaroon ng ganitong insidente kung paano niyurakan ang dangal ng institusyon na tayo pa po ang naririto. First time Mr. President, gusto ko po sanang magtanong ng ilang mga bagay sa ating kasama, sa kanyang mga tinuran na pangyayari, kaugnay po ng tangkang paghuli. Ito po, unang-una sa lahat, masayang-masaya tayo at bago ang ating Senate President na talagang ang bagong Senate President natin na si Alan Peter Cayetano ay isang matino, isang abogado, isang matinong senador. Yan lang po masasabi ko. Si Senator Bato. Ginoong Pangulo, mas maganda pong makatanggap tayo ng mga katanungan sa ating kasamang kahapon pa nag-aantay. Salamat po, Mr. President. Please proceed unless you want to postpone that till tomorrow. Kitang-kita sa Mr. mata President, ni Robin Padilla, Your Honor, masaya siya Kanina po ay marami rin pong gustong magtanong sa akin ng mga miyembro ng press. Bagamat tinangka ko po na wag munang umarap sa kanila dahil minsan po, imbes na makapag-clarify ka, lalo pong dumadami po ang mga issues. Pero kasabay ng kasiyahan natin, dapat maibalik sa Blue Ribbon Committee Chairman itong si Senador Rodante Marcoleta. Di ba? Kaya ako na pong nagpilit na parang iniiwasan ko na po. Kaya lang, hindi mo po maiwasan. Sa dami po nila, talagang hahabulin ka po.
Ang una po nilang tanong sa akin, Sir, ipa-aresto niyo po ba si Senator Bato? So sagot ko po, Mr. President, tanong din. Ikaw, kayo, gusto niyo ipa-aresto? Ang sagot sa akin, hindi po, kayong tinatanong namin kasi kayo po ang nandito. Hindi, tinatanong ka rin kita kasi Pilipino ka. Gusto mo bang makita ang isang senador na ibinoto ng Doon pa lang sa pagkasabi ni Senador Rodante Marcoleta na ikaw, Pilipino ka. May ano na yun, may puntos na yun. At sana naman, maintindihan at pumasok sa utak na nagtatanong na bayarang mainstream media, kung sino man yun, na ibig sabihin, papayag ka ba na Pilipino kapwa Pilipino ipapadala sa dahig? Syempre, hindi, di ba? Pilipino ka eh. Yun pa lang, doon pa lang sa salitang Pilipino. Dapat maano na siya, kumbaga maliwanagan na siya. bayan ng Pilipino? Aaresto niyo sa loob mismo ng Senado? Hindi po. Okay, kung ikaw hindi, di lalo na ako. Kayo po ba na-interview rin ng gano'n? Opo, Sir President? nakakagulat po sapagkat ako po din mismo, mahal na kasama at idolo namin, Senator Marcoleta, natataka din po ako sapagkat marami po sa mga tanong sa ating ibinabato. Parang tayo pa ay may kasalanan sa pagbibigay natin ng masasabing lugar sa ating kasama dito sa Senado. Samantalang meron naman po tayong adopted resolution number 44. Ako po'y nagtataka talaga bakit ang mga tanong ay para bang tayo ay harboring kagad ng kriminal. Ginoong Pangulo, Your Honor, yung nangyari po kahapon, mas naniniwala po ako sa dating Pangulo natin, Senator Soto, sa kanyang sinabi. Nung tinanong ko po siya kahapon, habang nagmimerienda po tayo, nung tayo nakasuspindi pa, sabi ko, Mr. SP, nung pinuntahan ka ba ng NBI, pinakita sa'yo yung warrant of arrest? Nakita mo ba? Hindi. Sabi niya. Ako po naniniwala na talagang hindi nila ipinakita yung warrant of arrest sa ating dating Pangulo ng Senado. Ang ating pong miyembro ng press, Mr. President, mahilig lang silang tanong ng tanong eh. Pero yung basic yun ang ayaw nilang tanongin eh. Halimbawa si Trillanes, winawagayway niya, ito ika yung warrant of... Ayaw man lang. Bakit hindi nila suriin? Pwede po bang makakuha ng kopya niyan? Kasi po kahapon, Sir President, Your Honor, nung makausap natin ng NBI Director, pwede mo ba kaming bigyan ng kopya ng warrant of arrest? Pwede mo rin ba kaming bigyan Doon pa lang eh. ng communication between the ICC and the Interpol? Sapagkat ang Interpol Ito no, pagka once na wala siya may pakita na kopya at gumawa sila ng falsipikadong dokumento. Falsification of public document. Yan po ang magiging kaso niya. Marami pang kaso. Pero yung gagawa ka ng falsifikadong document at ibabandera mo sa publiko, may kaso siya dyan. Siguradong may pagkakalagyan dyan si Trillanes. Sana matuloy yung hearing nila at iimbestigahan yung nangyari kay Bato de la Rosa. Lahat dapat ipatawag. Lahat ng mga sangkot, pati yung direktor ng NBI, dapat ipatawag din. ang karaniwang ginagamit po nila para i-execute yung warrant ng kanilang inisyu. Yung namang Interpol, gagamitin po niya yung counterpart dito sa ating bansa, ito po yung PCTC. So sabi ko, bigyan mo rin kami ng communication mula sa Interpol papunta sa PCTC. PC. At mula sa PCTC, meron silang sulat din sa inyo at kayo na ang dineputize Diba? Tama para yan. i-serve yung warrant of arrest kay Senator Bato. Oo. Maliwanag po yung sagot niya, Mr. Maliwanag. President, Your Honor. Opo. Gusto ko po sanang itanong, Mr. President, kung nag-comply na yung NBI Director na yung ating hinihingi ng mga Ayun. communications para mapagtibay Sige. natin kung talagang meron ngang inisyu, kung totoo nga po na Yun, akala nyo makakalusot kayo kay Senador Rodante Marcoleta. Iimbestigahan kayo. Sana matuloy. Para yung mga document at yung mga pinaggagawa ninyo, kung maging kasinungalingan man yan, makukontempt kayo sa pinaggagawa ninyo. Nakahanda na ang mga kwarto
na ikukulong sa inyo. Grabe, di ba? At siyempre, malalaman at malalaman ng mga publiko yung hearing na yan dahil nakatelebas kayo, naka-live kayo sa social media, ang mga kahihiyan ninyo ay mabubulat-lat. Di ba? Merong warrant of arrest at hindi lang ginawa sa Claro M. Recto para po lahat ay guided. Naibigay na po ba? So number one, Senator Marcoleta, I apologize to you. You were present and in fact, you made very good points to the NBI Director. Number two, tama po kayo. He promised to officially communicate Yari. Promise the na, warrant. nag-promise And I na. told him he is welcome to serve the warrant. The issue is the actual arrest. So I asked my staff as to the Yari kayo my nga. office, wala. To our secretariat, may na-receive ba tayo from the NBI? Wala pa. So, Yeah, wala pa. Mr. President, Oh, wala pa. Hiningi na nga yan sa inyo, sa mga taga-NBI. Wala pa. Dapat nagbigay na kayo. Yari kayo ngayon. Your Honor, doon lamang po sa simpleng requirement natin, dahil nung gabing yun, ang sabi niya, hindi lang niya dala, nasa sasakyan niya. So hindi lang natin siya pinilit, dahil yung sasakyan niya nasa labas. Pero, una po yung po bang mga requirements na yun, simpleng-simple po para matukoy lang natin kung talagang merong warrant of arrest. Bakit hindi po Grabe. hanggang ngayon ay naibibigay Yari ng yan ngayon, NBI Trillanes. na sila pala, allegedly, ang dineputize ng kung sino-sino Di ba? na iserve Yari ang ka ngayon, warrant of arrest. Trillanes. Ikaw ang bumandera ng papel at pinakita mo yung warrant of arrest. Kaya patunayan at patunayan mo yan pagdating dyan sa Senado. Lagot ka. Sa ating kasama. Bakit po? O baka nga po wala eh. Ito yung pinaka-problema. Ang dami pong kumakalat na issue sa labas. Tinatago raw natin. Meron pa pong nagsabi kung sino-sino na yung pagkup-kup daw po natin, yung ginamit natin, yung inadapt nating resolution number 44, sabi ni Trillanes, obstruction of justice. Yan po yung mga pinagsasasabi nila. Your Honor, alam niyo po ba yung statement ng Permanent Mission of the Republic of the Philippines sa United Nations noong 79 session of the UN General Assembly? Ba, napakaganda po yan. Mas maganda po, basahin niyo po sa amin. Kasi hindi mo pa alam, di ba? Opo. Salamat po, Mr. President. Ito po kasi may kaugnayan sa pinag-uusapan natin eh. Mhm. Ito pong 79 session of the UN General Assembly ay may kinalaman po sa pagde-define ng scope and application of the principle of universal jurisdiction. Ito po yung naganap, Mr. President, on October 16, 2024. Kasi po, bilang tayo po ay permanent member ng United Nations, tinanong po nila yung ating posisyon. Paano ang pagkakaintindi mo sa principle kanya and application of universal jurisdiction? Ang sabi po ng Pilipinas, Mr. President, Your Honor, kami po sabi niya the general rule is that jurisdiction is territorial. Universal jurisdiction is an exception grounded on the need to preserve international order. Tama naman po yun. Ang pinag-uusapan po na, sinight po ng ating gobyerno, Mr. President, yung Section 17 ng Republic Act number 9551. At sinasabi po nila doon, sabi po ng ating permanent mission, Section 17 of RA number 9851 specifically provides for the Philippine jurisdiction over persons, whether military or civilian, suspected or accused of a crime defined and penalized under Republic Act 1951, regardless where the crime is committed. Sa mga tweet, tayo na po ang nagsabi sa United Nations na tayo po yung merong jurisdiction. At sinama pa nga po yung Section 18 na kung saan ang Regional Trial Court po ang merong jurisdiction. Primary and exclusive jurisdiction. Kanina po, Mr. President, Your Honor, binanggit po ninyo, yung warrant of arrest kasi kanya galing sa korteng hindi sa domestic nanggaling. Nanggaling naman talaga raw sa ICC. Ipagpalagay na po Oo. natin, Mr. President. Palagay nga Na totoo natin nga, eh. hindi peke yung warrant of arrest. Oh, palagay natin hindi peke, 'di ba? Ang tanong doon napaka-basic. May jurisdiction pa ba ang ICC sa atin? Number one.
Pangalawa, kung yung dokumento mo ay hindi peke, idinaan mo ba sa Korte Suprema dito sa local yung warrant of arrest? Hindi ka pa pwedeng mag-warrant of hindi mo pa actual na dapat damputin o kidnapin si Senador Bato de la Rosa kasi aapila pa sa Supreme Court yan. 'Di ba? Ganyan po ang dapat mangyari. Kaya hindi nyo pa pwedeng kidnapin si Senador Bato de la Rosa. Kunwari valid. Ang sinasabi po ng ating batas, Mr. President, isasagawa mo lang ito sang-ayon or in accordance with the extradition laws and treaties obtaining in this country. Mr. President, wala po tayong extradition treaty sa ICC. For the simple reason that ICC is not a country. Wala rin po tayong treaty sapagkat nag-withdraw na po natin. Nag-withdraw na po tayo. Oh, yun, isa Sa pa ICC. yun eh, di ba? O, Yung paano niyo maliwanag. po i-apply yung kanilang warrant of arrest? Ang jurisdiction po ay atin na. Mr. President, Your Honor, Tanungin mo dapat eh. Paano nila mai-apply ang pag-kidnap kay Bato de la Rosa? Hindi na warrant eh. Kidnap na po ang ginagawa nila. on May 10, 2026, ang ating kasama, Senator Bato, was served a subpoena by the CIDG for the alleged crime of EJK. Ano pong ibig sabihin nun, Mr. President? Yung pag-serve po ng subpoena, na-operationalize na po, active na po yung kaso, kahit nasa investigative and prosecutorial stage pa lang, ibig sabihin, our National Prosecution Service is already actively on the case. Paano po papasok ang ICC? The core function of the ICC, Mr. President, is under the principle of complementarity. Ibig sabihin, kung meron pong local court na gumagawa na po ng kanilang tungkulin, wala na pong pakialam ang ICC. Ang nangyari po, aktibo na pong pinupurso ang kaso, allegedly, EJK sa ating kasamahan. Papasok pa uli ang ICC. Sarili po ba nilang prinsipyo ay kanilang babaliwalain? Papayag ka ba doon, Mr. President, Your Honor? Ay, hindi po Wag. tayo dapat pumayag. At Dapat. katunayan nga Oo, po, katulad tama. po ng sinasabi ng ating ibang kasama na ito daw ating pinag-uusapan ay wala daw itong kwenta. Eh napaka-imposible po nun. Sapagkat itong ating pinag-uusapan, katulad po ng sinasabi ninyo, ay soberenya ito ng Pilipinas. Kung sa paniwala po nila, ay hindi. Pero sa paniwala po natin, Kung kumbaga delikado sa soberenya ng ating Pilipinas. At pangalawa, delikado sa security ng ating bansa. Ibig sabihin, madali po tayong pasukin at pakialaman ng mga ibang bansa dahil sa ginagawa ng ICC. At makikita ng mga ibang bansa na ganito pala ang Pilipinas. Kayang-kayang pasukin. Kagaya ng ginagawa ng Amerika sa mga ibang bansa na pinapasok na nila. Kaya nga nakakatakot eh. Ang bansang Amerika na umaabuso pagdating sa mga sovereignty ng ibang bansa, sa mga teritoryo ng ibang bansa. Pinapasok ng Amerika at kikidnapin na lang ang isang presidente. Eh paano pala yan? Yung mga pag-aabuso ng Amerika na yan. Hindi ba malinaw at malinaw na baka gawin din sa atin yan ng Amerika? Dahil nga madali tayong pasukin ng ICC, eh di malalaman ng Amerika ang gusto nilang gawin para gawin sa ating Pilipinas. Ganyan po ang mangyayari. sayang yung bandila na yan. Kung tayo po ay magpapasakop sa isang korte lamang na hindi naman isang bansa at uutusan tayo na isuko ang isang senador sa kanila. Salamat po sa inyong sagot, Mr. Nabaskusan President, na yan, Your Honor. ginagawa nila. At nung tinangka po nila na mag-serve daw ng di umano ay warrant of arrest, Mr. President, eh bakit po ang nagsisilbing process server ay si Antonio Trillanes? Yun, isa pang tanong, Sheriff po siya ngayon yan. mga kababayan. Meron po ba kayong impormasyon na si po ay naglilingkod na sa
ICC o sa Interpol, Mr. President, Your Honor? Eh siguro po, action speaks louder. Hindi, baka may tao sa likod niya na nagmamanipula sa kanya at inuutusan lang din siya. Tahu-tahuin lang yan si Trillanes na may malaking tao na nag-uutos diyan. Malay mo, 'di ba? Baka naman syempre tanungin natin at sana malaman natin sa 18 Marines kung bakit nagkakandara pa yan si Trilling, 'di ba? At bakit ordinaryong Pilipino na lang siya at talunan na politiko, bakit hindi na lang siya manahimik at magpakasaya na lang sa pagiging ordinaryong Pilipino niya. Eh kaso ang ginagawa niya, umiepal pa siya. At ang ginagawa niya, ayan, talagang gumagawa siya ng ingay. At syempre, kung hindi siya mapakali, di ba? Parang kiti-kiti, hindi mapakali sa pagiging ordinaryong Pilipino niya. At naninira pa siya na ibang tao. At tumitira pa siya ng mga politiko, di ba? Grabe, di ba? Isang ordinaryo, makikipagtalo pa sa mga politiko. Eh di dapat magpakasaya na lang siya at manahimik na lang. Di ba? May dala po Kagaya siyang ngayon, warrant, di ba? Presidente. Oh, di ba? Kagaya ngayon, sangkot na siya. At sana naman, no, kayong mga senador, huwag niyong tigilan niyang pinagagawa ni Trillanes. Kung totoo na meron siyang dalang warrant. Yun po. Opo, pag napatunayan po na yun ay warrant of arrest, sheriff na po siya. Sheriff. Kailangan pong malaman natin kung siya ay process server, sheriff, o deputized officer ng ICC o ng Interpol. At kailangan tawagin din po natin, Mr. President, ang representasyon ng Philippine Center for Transnational Crimes sapagkat sila po yung counterpart ng Interpol. PCPC, Pagka po oh. binaypass Tawag nila din yung nila, opisina na yun, PCPC. maliwanag na maliwanag po, peki po yung warrant of arrest, Mr. President. Yari si, dyan, At Trillanes. peki din po yung nagseserve ng warrant. Yari na naman, si Trillanes dyan. Naniniwala po ba kayo? Hanggat hindi po natin nakikita ang kopya na yan, eh lumalabas po na peki yan. Lagos siya. Mr. President, Peki pala. Your Honor, alam niyo po ba yung bilateral immunity agreement sa pagitan ng United States of America at ng ating bansa? Alam ko po yan, nasa Quran po yan. Nasaan po? Nasa Quran po. Ang binabanggit ko po ay ang nasa paragraph 2 ng bilateral immunity agreement. Kaya ako po sinabing nasa Quran dahil ang sabi po sa Quran, kapag yung bagay na hindi mo alam, itanong mo sa nakakaalam. Pakisabi po. Opo. Di po, tinatanong ko lang naman po kung alam ninyo kasi kung alam na ninyo, hindi na po ako magtatanong. Di po, kaya ipaalam nila po sa amin. Ayan. Ito pong sinasabi kong ito, may kinalaman na naman po kasi. Malaking kinalaman sa ating pinag-uusapan ngayon. Dito po kasi sa paragraph 2 nitong bilateral immunity agreement na ito na ginawa noong May 13, 2003, minsan po itawagin ito na non-surrender agreement. Sinasabi po rito na ang isang citizen ng isang partido, ibig sabihin ng Amerika, na nandito sa ating bansa, ay hindi mo pwedeng isurrender o i-transfer by means sa isang international tribunal for any purpose unless such tribunal has been established by the United Nations Security Council. Ano po ang ibig sabihin nun, Mr. President, Your Honor? Yung ICC po kasi, hindi po established international tribunal ng UN Security Council. Kaya nga po, kung mapapansin nyo, Mr. President, Your Honor, ang Amerika at saka ang Russia, hindi partido ng ICC. Wala silang, ayaw nila yan. Kinamumuhian nila yan. Dito po sa Kaya nga 'di ba, yung mga taga-ICC, binalak nilang arestuhin si Putin. Eh yung mga taga-ICC pumasok sa teritoryo ng Russia. Ngayon sila ngayon ang nadali, yung mga taga-ICC na yun. Kaya ito no, yung mga sikretong pagpasok dito ng mga taga-ICC, bawal yun eh. Pero kung tutusin, kung si Sara ang naging presidente niya at pumasok sila, pwede nang arestuhin yung mga yan. agreement na ito, tayo po, ang bansa natin, may katungkulan na hindi niya isusurrender ang isang Amerikano. Militar man yan, civilian, o no, nang walang consent. Yung Amerika. Ano po yung ironical implication nito, Mr. President? Tayo po pumayag sa pagitan ng kasunduan ito
na ipagmamalasakit natin ng isang Amerikano na nandito sa ating bansa, hindi siya pwedeng i-transfer o surrender sa ICC sapagkat yan ay hindi recognized ng UN Security Council. Pero tayo, senador, Pilipino, meron siyang mandato sa ating mga mamamayan. Binoto 20 million, di ba? Hindi ba kapalintunaan ito, Mr. President, Your Honor? Opo, tama po kayo. Yan po ay ibinoto po yan ng taong bayan. Katulad po ni Tama, Senator Bato, 20 million po ang bumoto dyan. Dami nagmamahal, 20 million. Grabe, di ba? Kaya ko lang nang po tinatanong, Sir President, hindi ko po lubos na maisip, tayo pala kaya nating ipagtanggol ang hindi isang Pilipino, kahit hindi Pilipino, dahil lamang nakipagkasunduan tayo. Pero sarili nating kapwa Pilipino, may mandato sapagkat nagsisilbing senador ng ating bansa. Hindi natin kayang ipagtanggol. Ito po yung irony na napakahirap siguro natanggapin. Senador, mahal naming senador na Marcoleta, hindi po kayang ipagtanggol. Meron po kasi tayong gobyerno, bulok na gobyerno, kaya hindi tayo makaporma. Di ba? Nasa gobyerno po ang problema natin. Kung bakit hindi may pagtanggol at napadala si dating Pangulong Duterte. At ngayon, hindi natin may pagtanggol. Kaya nga, nasa gobyerno. At yung gobyerno nag-uutos sa mga pulis na, paligiran ng Senado. Di ba? Nasa gobyerno po ang problema. Pero ang mga Pilipino, ayaw na ayaw sa ginagawa ng gobyernong ito. Ng bawat isang Pilipino. Tama po kayo eh. Ang warrant of arrest po ay galing sa ICC. Ang kaso po ni Senator Trillanes ay iba sapagkat Iba. ang nag-issue ng warrant of arrest ay sarili nating korte na kailangan igalang. Ganon din po ang warrant of arrest na inisyu kay dating Senador. Kasi kaya naman ibang-iba ang naging kaso ni De Lima at ni Trillanes dahil sila ay sinusuka. Kumbaga yung mga pinaggagawa nila ay labag sa batas ng Pilipinas. Ayaw yung pinaggagawa ng dalawang to, si De Lima at si Trillanes, ay galit na galit ang mga Pilipino sa ginawa nila. Ganyan lang po. 'Di ba? Pero yung kay Senador Bato de la Rosa, ibang bansa naman kasi ang nakikialam. Pero walang problema dito sa jurisdiction sa atin. Di ba? Wala tayong jurisdiction talaga sa ICC. Yan ang nagiging iba nila. Kumbaga ibang-iba ng kaso ni De la Rosa sa dalawang Trillanes at si De Lima. Laila de Lima. Pero hindi natatangi po eh. Kung totoo po na yun, ay talagang totoong warrant of arrest. At yun ay nakabase sa saligan mismo ng Rome Statute. Bakit hindi muna nila unang basahin, Mr. President, yung Article 59 ng Rome Statute, na kung saan sinasabi ron, yung aarestuhin mong tao, kailangan madaliin mong ilagak sa isang competent judicial authority ng custodial state. Ano ang custodial state? Ang ating bansa. Bakit po kailangan yon? Maski ang ICC, kinikilala niya yun. Kung mga prosesong dapat na mapagtibay. Una, malaman natin kung yung warrant of arrest applicable sa tao na yun. Dito lang, sa pinag-uusapan natin, hindi applicable kay Senator Bato. So meron siya recourse para questionin yung warrant of arrest. Kaya importante na ilagak mo siya sa isang competent judicial authority. Ang isa pang kinakailangan mo maisaalang-alang doon, Mr. President, Your Honor, ay kailangan yung proseso ay naigalang lahat. At lalong-lalo na yung kanyang karapatan ay talagang masino. Yan po yung inihingi doon eh. At ang isa pa po, meron siyang karapatan na magpetisyon kung sakaling yung custodial state na yon ay i-detain yung na-aresto, na magpetisyon ng immediate release or provisional release. Lahat ng ito ay hindi magagawa, Mr. President, Your Honor,
kung kikilalanin natin yung warrant of arrest na valid sa ating jurisdiction. Meron po siyang katapat na batas eh. Meron tayong local na batas, RA 9851, na humahatol at nagbibigay parusa sa mga ganun ding mga kasalanan na siya din naman ang nililitis ng ICC. So sa prinsipyo po ng complementarity, Mr. President, maliwanag po na nasa jurisdiction na po ng ating lokal na mga hukuman ang pag-aasunto kung meron ng basihan sa ating kasama. Hindi na dapat kilalanin yung ICC sapagkat ang batayan lang nila Hindi naman dapat talaga eh. ay yung tinatawag na principle totoo of lang. complementarity. Malinaw po na nangunguna po, may primary po jurisdiction ang ating lokal na korte. Exclusive and primary jurisdiction. Malakas Ito ang importante. korte natin. Ngayon, yung pong mga nagkukunuan na process server, nagkukunuan na sheriff, Kagaya ni nagkukunuan Trillanes. kung ano man sila ng ICC, kung bayaran sila o hindi, dapat po, Yari. Lagot. tingnan muna nila lahat yung mga bagay na pinag-uusapan natin. Bago nila puntahan ang isang institusyon katulad nito, nahahabulin pa yung isa sa atin. Ang pangyayari po kahapon, ulitin po natin, Mr. President, kailanman po ay hindi nangyari sa kasaysayan. Ngayon Ng lang institusyon nangyari. ito. Sa totoo lang. Tinanong ko pa nga po kahapon sa ating director ng NBI dahil pinipilit niya. Kaya po nung papunta na, kung makakapasok po si Senator Bato sa session hall, ay wag nyo na siyang tutugisin. Para bang ang parte lamang ng Senado, Mr. President, ay itong session hall. Oo nga. Dapat mong So, nung tinanong ko, hanggang sa bakod. Bakit po Dapat yung parking hindi area nila namin pakialaman. kung saan nagsimula ang habulan? At saka Oo yung mga nga eh. hagdanan ay hindi ba parte ng institusyong ito? Grabe yung Eh, kalukuhan ng NBI. Hindi po kami nakipag-coordinate. Hindi po ako naniniwalang nakipag-coordinate sila ng totohanan. Mr. President, mas naniniwala po ako sa ating former President na hindi niya papayagan kung alam lamang niya ang kanilang balak na pagdakip at pamamaraan ng pag-iinsulto sa bulwagang ito, Mr. President. Maraming salamat po, Your Honor. Maraming salamat po. Madam, Yan po. Narinig po natin at napanood ang balitaktakan dyan kung saan gagawa na sila ng aksyon at pinag-uusapan ang tungkol sa komisyon na nangyari kahapon kay Senador Bato de la Rosa na kagagawan ng executive agency na NBI sa pangunguna ni Trillanes. Ito no, kumbaga may mananagot dapat dito sa ginawa nito sa karapatan ni Bato de la Rosa. Kaya dapat may managot dito. At eto no, sa kabila ng komisyon na yan, ay may kaagibat naman na magandang balita. Dahil nga, yung naging magandang balita kahapon, ay bago na ang Senate President natin sa katauhan ni Alan Peter Cayetano. Ayan po no. At excited po kung ano ba ang mangyayari. Na sana ay mas excited tayo na ibalik ang Blue Ribbon sa pamumuno ni Senador Rodante Marcoleta. At sana naman mabulatlat na. At syempre excited tayo sa Blue Ribbon Committee na maimbitahan yung 18 Marines na talaga naman iyan ang magiging kasagutan. Ang dami kasing katanungan eh. Puro bitin ang nangyari sa investigasyon sa Blue Ribbon Committee. Na dapat naman ang lahat ng katanungan na yun ay masagot na. Kung sino ba talaga ang pinaka-mastermind. Di ba? Mas excited tayo. At ngayon naman, dahil nga sa bago na ang Senate President natin, sa katauhan ni Alan Peter Cayetano, at syempre naman, sana naman, maging dead arrival na ang impeachment. Kumbaga, nagtatanong din tayo, di ba? Ano kaya ang mangyayari? Dahil puro mga illegal ang ginawa ng Justice Committee na fishing expedition ang ginawa nila. At may kaso pa silang yung karapatang pantao na pagiging privacy ng asawa ni magandang Vice President Inday Sara na si Mans Carpio. Di ba? Kinasuhan sila. Di ba? Yun, dapat maitanong din yun.
Kaya yung mga illegal na ginawa ng Justice Committee, manginig na kayo. Dahil iba na ang Senate President na hahawak sa trial. Sana naman at ma-question yan at sana naman ay wag munang tanggapin ng Senate President hanggat hindi umaarangkada ang resulta ng Supreme Court. Nasa Supreme Court pa po nakabitin yung mga apela ni Vice President Inday Sara dahil sa mga illegal na pinaggagawa ng mga Justice Committee dyan sa Kongreso. Di masaya naman sila di ba? Kumbaga nakuha naman nila yung number dyan sa Kongreso at syempre, ang magandang balita naman, iba na ang Senate President at may number na makukuha si Inday Sara. Di ba? Kaya kayo dyan sa Kongreso, manginig kayo. Manginig na ang mga kalamnan nyo at mga buto nyo. Dahil iba na ang Senate President ngayon. At hindi basta-basta. Di ba? Kaya hanggang dito na lamang po. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.